Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,968 subscribers. Okay, so 32 na lang guys ay ano na tayo, no? Mag-8,000 subscribers na tayo. I'm very grateful. Keep on sharing, keep on helping, and keep on subscribing. Thank you so much guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung ano po, no, yung kay Nancy Binay pa rin, no? Kay Nancy Binay pa rin tayo. Pag-usapan po natin. Kasi nagkaroon po ng gusot, no? Itong dalawang senador natin, si Cayetano at si Binay, no? Kaya nga po ganyan po ang sinasabi natin, no. Iba-iba po mga naririnig nating mga terms, no, sa mga bunganga ng mga senador na ito, no, katulad ng nangalang ng Marites, Matet, Okray, ano pa ba yung mga yon, Palingkera, nabuuang Kanaday, mga ganun ba, no? Napaka ano ba? Akala ko ba policy making, parang policy making ito na Senado, no? Tagagawa ng mga batas, no? Question ng mga international treaties, nag-uusisa sa mga ginagawa ng gobyerno at at nag-aano ng mga programa na nag-i-improve ng buhay at oportunidad ng bawat Pilipino at hindi nag-aano ng mga dole out lang, kumbaga, 'di ba? Pero bakit natin naririnig? Kaya nga diyan tayo nagkakaproblema pag may mga inelect tayo mga dynasties, no? Dynasty na pamilya at mga artista. Tingnan mo yung isa doon, no? Nakita niyo po ba yung ano, kay Robin Padilla? Okay, 'di ba? Kain ng kain pa. Nag-comment pa parang kulang na lang daw, uminom siya, no? Something like that. Uminom siya. May mga bagay na gano'n. Bakit po? Bakit po nangyayaring gano'n? Dahil nga po sa pag-elect natin. Kaya po, ini-encourage ko po kayo na subaybayan natin ang ating programa araw-araw upang matuto tayo hindi lang po sa ano, para makita po natin ang mga background nila, no? Tayo nagdi-discussion na lang man tayo. Technically hindi pa naman tayo kumakampi, no? Pero anyhow, may mga leaning na tayo. Napapansin niyo naman 'yon, mga biases, leaning, no? For example, no, kasi Ilocano ko, so leaning ko at saka biases ko ay Marcos, no, pero hindi lang yon, minsan inaatake, kung napapansin niyo, inaatake din natin si Marcos. May pinapansin natin ang mga ginagawa ni Marcos, katulad ng mga pag-travel niya, katulad nung parang hindi niya pagsuporta kay Sara Duterte, no? Something like that. May leaning din tayo kay Sara Duterte sa 2028 dahil nga naman vice presidente na siya, binoto natin siya, kinampanya natin siya at nakakuha siya ng 32 million, no? Parang gano'n. Pero kung mapapansin nyo, minsan inaataka din natin o pinapansin din natin ang kamalian niya at kanyang pamilya, katulad na lang nung hindi niya pagsasalita sa China. Mga ganong bagay. Pero pag good performance naman yung dalawa, okay lang naman din, no? Yan po. Yan po ang take away ng ating programa. Okay? Kaya po, lagi natin pakinggan at hindi lang laging pakinggan, mag-comment po kayo dyan sa ating comment section, no? Mahalaga po yan. Malay mo naman, marinig tayo ng ating mga audience at ng ating mga presidente at ng mga politiko. Napakahalaga po niyan, mga kababayan ko. Ngayon, magrereklamo na daw si Nancy Binay, no? Yan. Actually, may immunity naman yung mga yan, no? May immunity yung mga congressmen and senators, okay? Di ba recently si dating House Speaker Alvarez ay parang parang dating House Speaker Alvarez nireklamo sa Ethics Committee ng House, no? Anong parusa sa kanya? Parang ang parusa sa kanya ay wag ka na muna magsalita, diyan ka lang. Wag ka muna magsalita, no? Wag kang lalahok sa maisog rally kasi sabi ba naman niya ay parang hinihikayat niya ang armed forces na tumiwalag sa gobyerno. Hindi naman maaari yun, di ba? Ngayon,
ito naman, turn naman yung Nancy Binay na magrereklamo siya, no? Ayan. Magrereklamo si Nancy Binay sa Ethics Committee. Yan, talagang magko-complain daw siya sa Ethics Committee. Biruin mo naman, tinawag siyang luko-luko, na? Luka-luka, no? Nabuang ka na, Day, sabi nga. Ay, nako. O, ano niyo po ba yun? Nabuang ka na, Day, no? Parang hindi. Parang first time ko marinig yun sa isang senador, no? If I remember it right, parang wala pa akong naringgan na isang senador. Kasi pag senador ka, mataas eh. Mataas ang alam niyo po ba ang senador ay maaaring pwede silang maging presidente kahit sino diyan mga yan, no? Lalo na Senate President. Napakataas niyan. Sobra, dignified ang mga sinasabi. At saka laging iniisip ang kapakanan ng bawat isa. Dignified yung mga yan. Sobrang ano, at saka marami pong apelido na talagang napunta dyan na maganda naman ang asal, no? Yung mga ganon, dignified, naka-Amerikana, naka-barong, pero ngayon, di ba, mga suot pa lang, wala na eh. Pero hindi lang yun. Pero yung sinasabi, hindi mo mariringgan na matet, buwang, ng palingkera, ng palingkero, ng mga kung ganun, mga naririnig natin the usual things sa common tao. Tsaka, naku po, tsaka yung Marites, no? Marites, chismosa pala kayo dyan eh. Di ba? Bakit pa kayo ini-elect? Tas kain pa kayo ng kain. Di ba yan? Tama naman, hindi mo pinagbabawal kung bakit dyan sa committee hearing. Pero kung kain ka ng kain dyan pa, tapos wala kang sinasabi, parang mali naman yun. Sasabihin mo lang, can we suspend? Suspend? Yeah, parang gano'n. Hindi ka pa sigurado sa sinasabi mo. Hirap ng gano'n. Parang ano lang, no? Pag nag-iinuman kayo, di ba? O putik, kain ka ng kain, inom, kain. Wala ka ambag, hindi ka nagbabangka. No? Mahirap yung gano'n. No? Ayan. Okay? So talagang si Senator Nancy Binay ay talagang kinukonsider na magreklamo dyan sa Ethics Committee. No? Ethics complaint laban sa kanilang political nemesis, Binay versus Cayetano. After the latter called her crazy and Marites Filipinis lang for gossip monger during a Senate hearing. Alam mo, no? Next election, na naman, no? Kung tutuloy si Abby Binay, pero hindi natin nakita si Abby Binay doon sa sa isang pangalan na doon sa Bagong Pilipinas, no? Wala diyan sa Bagong Pilipinas na natin, no? Wala diyan. Okay, so next year Cayetano Binay na naman, no, ang maglalaban sa Senado, kumbaga, no. Lalo na kung 11 and 12. Etong dalawang ito, hindi naman to mataas yung yung based on historical data, hindi naman sila parehas eh, no. I mean, lagi sila sa baba. So maglalaban lagi yan sa baba. Syempre matatanda na naman yan, alam nyo ang Pilipino baka sabihin, ay, ayaw na namin ng political dynasty. Nako, patay kayo dyan. Ayaw na namin ng mga artista. Okay, patay tayo dyan pag ganyan. No? Ayaw na namin ng mga re-electionista. Yari kayo pag ganyan. Pag biglang ganyan naging mindset at thinking ng bawat Pilipino, yari, wala na kayo. No? So, sabi niya, magkukonsulta muna siya sa kanyang staff. Siya, mga staff, mga batikan sa batas, mga lawyers niya, mga legal team niya, okay, kung kung itutuloy ba namin, kung itutuloy nila na magreklamo diyan sa Ethics Committee. Okay? So kung magreklamo yan, tanggapin yan, naman ngayon ang ipapataw? Syempre, imposible naman tanggalin yan, di ba? Si Alan Peter Cayetano ay chairperson ngayon ng Accounts Committee at siya ay part ng majority, isa sa mga dahilan kung bakit na-elect si Senator Chis Escudero. Saan ka pa? Syempre, hindi matatanggal yan. Pero pwede naman sabihin, next time around, behave well, manahimik ka, Senator Alan Peter Cayetano. Kung gano'n, di ba? May kwenta rin ng Ethics Committee. Hindi natin alam sinong si Tolentino yata ang Ethics Committee Chairperson. So anyhow, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Malapit na pong magpalit yung background natin, no? Yan.
Pag nagpalit yung background, okay na tayo. Sige, maraming salamat po sa inyong guys. Mabuhay po kayo.